Ayaw niyo sumagot, ha? Meron. Kasi may judgment. Amen? Kaya meron pa ring Son of Man sa white throne judgment. Can you say amen? 1963, judgment din, may Son of Man. Doon naman sa white throne judgment, general resurrection, may Son of Man pa rin. Dahil may i-judge pa rin. Can you say amen? Now, sa millennium naman, anong tawag doon? 1,000 years. Son of Man din ba? Ha? Son of David. Kasi ipupulfill niya ron yung ministry ni Kristo para sa mga Hudyo. Tatawagin siyang Son of David. Naunawaan niyo mga kapatid, yung posisyon na yon? Kaya hindi po pwedeng maglahok-lahok ito. Amen? Pag merong tinatawag na Son of Man, 7 seal yan. 7 seal. 7 seal. 7 seal. Asa na ba yon? Doon sa tinatawag na New Heaven and New Earth, o yung tinatawag na ushering ng millennium, may 7 seal din. Di ba? Oh. Kaya yun yung tinatawag na 7 seal brings him back to earth. Anong form? Son of Man. Amen? Can you say amen? Brings him back to earth in the form of a Son of Man. May word, may fullness of the word. Kaya may hatol. Hindi ka pwedeng humatol kung walang fullness. 7 church ages, hindi pwedeng humatol sapagkat walang fullness. Naunawaan nyo, mga kapatid? Hallelujah. Kaya yun po, mga kapatid, na mga posisyon. Jesus said in St. Luke 17:30, Jesus Christ, the Word Himself, do you believe that? Jesus Christ, the Word Himself, made flesh, spoke and said that the Word will be in the end time. What will be the sign of the end of the world? He told them nation will rise against nation. But He said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the day when the Son of Man is being revealed. So ito ay Sodom condition. As it was in the days of Sodom. Can you say amen? Ito po ay Sodom condition. Laodicea, world is falling apart. Ano ngayon ang ministry na ibinigay ng Diyos sa atin? Son of Man din. Can you say amen? Kaya as it was in the days of Sodom, mahayag ang anak ng tao. Now when Jesus came to the earth, He came in the name of 3 sons. Son of Man, which is a prophet, Son of God, Son of David. Now He lived here on earth. He never did say He was the Son of God. He said, I am the Son of Man. Jehovah Himself called Ezekiel and the prophet Son of Man. Yun yung quote na binabasa natin. Okay? Not the major prophet, but the God prophet. Diba? Tinawag ang Son of Man na God prophet. Not the major prophet. Dahil ang major prophet, sila Isaiah. Diba? Sila Jeremiah. Tinawag sila mga major prophet. Pero siya, hindi pwedeng tawaging major prophet. Siya ay God prophet. The fullness of the Godhead bodily was in Him. Every time na may fullness, may Son of Man. Sa time natin ngayon, many-membered body, may fullness o wala? Meron. Ephesians 3:19. Pakibasa, Brad. Ephesians 3:19. May fullness pa rin. 33 AD, may fullness ba? Meron. Diba? Colossians 2:9, all the fullness of God dwelleth in bodily form. Sa ating time, Ephesians 3:19. At makilala na ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Buong kapuspusan ng Diyos. Tayo yon. Yung kayo dyan, tayo. Tayo ay mapuspos ng buong kapuspusan ng Diyos. So, may fullness. May Son of Man. May judgment ngayon dito sa ating time. Kaya nabubuhay tayo sa panahon ng mercy and judgment. Judgment ng Son of Man sapagkat tayo ay nasa unconditional covenant. 'Di ba? Mercy, unconditional covenant. Tinawag ito na extended grace. Amen. Now for 2,000 years, He's been known to us as Son of God, the Spirit. 'Di ba? Son of God, 2,000 years.
And in the millennium, he'll be son of David. Sana yun? Ito. Son of David upon the throne. And we all know that who believe the scriptures. Then he was made actually human flesh and dwelt among us in the person of Jesus Christ himself, born of a Virgin Mary. He came in that form so he could die and went back into earth. Now, in these last days, he was promised to manifest himself in the fullness again of his flesh. In spirit, see, for as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Now, look at Sodom. How it set and when taken place. Bakit, mga kapatid, Son of Man ang pinadala sa kondisyon ng mundo ay Sodom? Kasi ang Sodom ang pinaka-peak ng tinatawag na sin. Ang Sodom ang pinaka-peak ng abomination. Ito ang pinaka-peak ng tinatawag na sin on earth. Kaya ang ipinadalang ministry, Son of Man. Can you say amen? Kaya sa atin, kapag ang Son of Man, sinasaway ka, magpasakop ka. Huwag ka nang pumalag. Huwag ka nang umalma. Pag sinabing mali ka, worldly apparel yan, sumuko ka na. Diba? Can you say amen? Dahil Son of Man ang nagsasalita. Hindi lang yan basta brother mo. Can you say amen? O kuya mo. O tatay mo. O nanay mo. O ate mo. Pag nire-review ka yan according to the word, Son of Man yan. Magpasakop ka dyan. Word made flesh yan. Can you say amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang nakita ko ngayon, mga kapatid, ay mga Diyos. Bakit? Yun yung salita na nahayag sa laman. Can you say amen? Dapat ganun ang tingin natin kapag tayo ay nasa panambahan. Can you say amen? Diyos ang nakikita nating manifestation. Hallelujah. Kaya ang bawat salita niya ay pinapupurihan natin. Pag Word of God ang binibigay sa atin, tanggapin natin yon na may respeto. At merong pagpapasakop. Dahil oras na yon ay ating tanggihan, judgment yun eh. Diba? Kapag Son of Man ang tinanggihan mo. Amen? Now, look at the Sodom. How it set. And what taken place. Wala pong sinasanto doon sa Sodom. Diba? Si Noah. Si Noah ba to? Si Lot. Hindi niya na-claim ang kanyang asawa. Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi na-claim ni Lot ang kanyang asawa? Hindi siya kagaya ni Abraham na pwedeng mag-claim. Si Lot ay type ng nominal class. Type siya ng mga foolish virgin. Type siya ng tinatawag na, anong tawag dito? Fundamental o mga righteous group. Diba? Like a sheep. Pero hindi sinabi na si Lot ay sheep. Ang sheep ay si Abraham. Kaya sa ministry ni Abraham, pwede siyang makapag-claim. Pwede niyang i-extend ang kanyang token sa kanyang wayward loved ones. Sabi ng mga anak, i-claim mo na lang ako pa. Huwag kayong manangan dun. Ikaw ay dapat makapag-claim din. Hindi ko kayang maipamuhay. I-claim mo na lang ako, de. I-claim mo na lang ako, ma. Huwag niyong isipin yan, mga kapatid. Diba? Paano ka nakatiyak na nag-reflect sa'yo yun, yung salitang yun? Diba? Kaya mas maganda ikaw ay part ng tinatawag na, ano tawag dito? Hindi weakest link, strongest link. Ang strongest link, makakapag-claim. Ang strongest link, mga kapatid, makakapamuhay ng sakdal at maibibihis niya ang buong salita. Ang weakest link o wayward loved ones, mga mahal mo sa buhay na hindi maintindihan ang mga gawa. Kung believer ba o hindi. Can you say amen? Maiiling ka. Ang tawag sa kanila, spiritual yan, na wayward loved ones. Mga napalayo. Diba? Mga nangahiwalay na mga mahal mo sa buhay. Nakakaiba ang mga pinagagagawa dito sa lupa. Pero